take two. Si ano to, Angelo from Yapsunoy, sa paborito mong yapper. Siyempre hindi na tayo burgis dito, magtatagalog na tayo. Yay! Oh. Eto, so we got nakasabit sa puno ay ako. Yeah! Oh, introduce sa sarili nyo. Si Masang Chula. Ikaw. Ako si Jamir, gitarista. Ako si Dave, gitarista. Ako si Dad, Gitarista lahat. Ako si Seb, taga-sigaw. Ako si Ivan, tambor. Ako si Mylem, taga-sigaw. Ako si Ken, gitarista. Ako si Sinab, delivery boy. Oh, Ako ang tumutula. Yun. oh yun oh. Woo! Ang laki ng lineup nila, oh. Parang kala mo Slipknot, no? Kulang pa yan. Oh, kulang pa oh. Oh! Dadagdag Shot! pa kami actually, dalawa Trial dapat na. or pake? Oh, so first question ko, paano ba kayo nag-form 137? Hindi, legit, paano ba kayo nagsimula? Ako kasi yung nakasabi sa puno yung yung project na talaga, na solo project. Kasi nahilig ako sa mga post-rock, black keys, DSBM, ganun. Tapos nag-record ako ng mga kanta. Tapos ina-upload ko sa Facebook. Tapos natong sabi ko tugtugin, ay gusto kong tumugtog to live. Tapos sakto may pagig kami noon. Anniversary ng Paniki noon. Nung araw. Sinalpakan namin yung nakasabit, line up niyan kako. Sige, let's go. Tapos ayun, yung nakasabit sa puno, parang noon na talaga. Sikreto siya na dapat di kilala ng mga tao, sino-sino yung mga member nun, ganun. Pero alam nila ako yung gumawa. Tapos ang nangyari nun, parang ang ko nun, pag tingin ko nun, standard ko nun, kukuha ko ng mga malikot gumalaw sa stage, tsaka mga tropa din na malakas tumugtog, ganun. Kaya ang unang inimbita, wala sa particular order, pero inimbita ko si Vlad. Sabi ko mag-gitara siya sa amin. Tropa sa Matoki, syempre. Malikot siya mag-gitara eh. Ganun siya. Oh! Di ba yung bone? Di ba likot? Di ba likot? Ayun. Tapos, DJ siya. G daw siya. Tapos, next, kinuha ko basis. Si Space Moses, wala siya dito. Umuwi. May pasok eh. Laki nga ng taga dito eh. You know? May daga oh. Oh, There's a rat. yo. Shoutout sa Yo, shit. Oo nga eh, sa TNG nga, laki nga eh. Nakaano yan eh. Anyway. Oh. Ayun. Si Space Moses kinuha ko kasi rin siya eh. Malikot din siya sa mag-perform. Tapos passionate siya panoorin mag-perform. Tapos nasigaw-sigaw rin siya. Edi combo. Tapos sino pa ba? Si Jamir. Kabanda ko nasa workshop. Magaling siya malikot din siya sa stage. Tapos na sa kanya yung elemento ng shoegaze. Shoegazer yan eh. Shoegaze. Ever since Justin Pat's days yan. Justin Pat's. Shoegaze resident. The more you know. Tapos, ayun. Kinuha ko siya. G naman siya. May marami siyang pedals. Adi go. Tapos si Ivan, kinuha namin drummer kasi wala talagang drummer. Adi kinuha namin siya. Edi mabisa to. Maano rin siya church boy kasi yan. Kasi yung ginagawa namin sa nakasabit parang mga worship songs na may mga daming dynamic. Oh. May taas, baba, ganun. Tapos ayun, alam kong alam niya 'yon. Kaya ayun. Tapos sino pa ba? Yeah, si Si Seb, tropa ko na sa eksena. Parang nagkwentuhan na kami palagi tungkol sa screamo ganun scams. Tapos sabi ko, ayoko na magsigaw-sigaw dito sa banda na to. Iba naman para mabigyan ng opportunity, ganun. Jadi chinat ko siya, G ka ba? Ganyan. Di pa nga siya sure noon. Ikwento mo nga. Oh, kina-carry ni Dave yung convo eh. Di ako nagre-reply kasi parang ayoko pa. Kasi natatakot ako. Tapos, medyo malapit ng yung panikiyan eh.
nag-reply na ako. Tapos sabi ko, sige, tara. Medyo ano ako nun eh. Yung pag-iisip ko nung araw na yun, parang, let's go! You woke up, particularly optimistic, no? Oh. Tapos, edi yun. Mula nun, hanggang ngayon. Yun, no? Yun. Ayun, kinuha ko siya. Nagulat nga ako nun din eh. Hindi ko alam na si Seb kung ano nun. Nalaman ko lang nung sa studio eh. Hindi nga magkakil... Pasok ko. Tapos hindi pa Nagkakilala. nagsasalita si Seb. Oo, alam mo, tumambay lang. Nakaupo lang na gano'n. Hindi ko alam na may hawak siyang mic eh. Tapos tutugtog na, ba't walang sumisigaw? Biglang nilabas yung mic ko. Ano to? Si Seb pala. Nagkakilala lang. Ay, nagkaalam-alam kami na kami members nung ano. Studio lang. Nasa studio na kami. Oo, parang ganun. Parang biglaan GT. May assembly Tsaka, ano, hip-hopan kasi yan eh. Rapper kasi yan eh. Kaya Sana nag-do metal na lang kayo. nagulat din na, nagulat lahat ng tao na, ang ina sumisigaw pala tong gagon to. Oo, Chico sayang puta. Tapos ayun, ano pa ba? Ayun yung pinakaunang lineup ng Nakasabit. Tapos, na-inspire ako sa sa mga bandang hindi siya, kung page 99, hindi siya banda na formal na yun lang member. Parang collective talaga siya na kung sino-sino pwede sumalpak, do it. Ayun, kasi kung sino-sino na kinuha. Ang unang parang naging kinuha namin, kasi may gig kami sa Bicol, yung tour ng Bicol, Paniki dahil nun. Tapos, si Seb, nagkaroon ng emergency, hindi siya makakasama. E di may GC kami ng mga tropahan, mga kagaguhan. Nag-chat na ako sa GC, sabi ko, sinong trip sumigaw sa Bicol? Sa Bicol, sagot na pamasahe, ganon. Ang unang minamatahan namin, si Dave Guevara ng Ganbuki ngayon. Kaso, siya, strict parents niya, kaya di siya makado. Tapos, sinat ko na si Myler. Sa GC yun, G ka ba? Ganon. Ano sabi mo nun? Ayun, sige. Pinapatayo ko pa bag ko. Ito pala yung kwento na nakatawa. Sinabahan. Ikaw nga yung magkwento lang para mas nakatawa. Kala ko nung, di ba, chinat na ako ni Dave na Bicol. yun nga sa Bicol. Tapos kala ko naman kinabukasan pa yung alis. Tapos bigla siya nag-chat nung hapon. Uy, nandito na kami sa sa sakayan. Pag-uwi sa Pasay. Nagsend ako ng picture. Yung picture na yun, hiningi ko sa Matoke. Kasi yung Matoke na nauna pumunta ng Bicol. Tapos, ewan ka ang trip ko nun. Sabi ko, tangina, prank ko na din. Prank ko si Myler. Pinapatayo yung bag. Kaya natataranta ako. Hindi ko alam kung gagawin ko. Tapos, ayun pala. Bukas pala talaga. Ayun yung nangyari nun. Yun nga. Yung mismong araw na sinasabi ko, gago, asan ka na? Dito na kami lahat. Ikaw na lang hinihintay. Yun pala ang totoo talagang kinabukasan pa, pero inaning ko lang talaga. Di ako nag-reply na ng ilang minuto. Kala mo nagalit. Parang hinayaan ko muna siya magpanik. Akala mo magagalit? Oo, kala ko magagalit. Ilandahan mo na sarili mo. Ginawa niya lahat, pre. Nagpatuyo na, nakatapat na yung bag niya sa electric fan para mapatuyo niya yung mga damit niya. Naggayak na siya. Tapos ayun, gagi, joke lang, bukas pa. Ayun yun, tapos, ayun. Tangin na sa ulit din dun si Myler nung Bicol. Wasak na wasak siya, tapos sigaw ng sigaw. Nasalba niya yung gig namin na wala si Seb. Tapos, simulan bumalik namin sa Bicol, edi kinuha namin siya. Silang daw ni Seb yung sumisigaw sa mga sunod namin simula nun. Tapos, itong mga bago, edi ngayon lang uli nakatugtog yung Nakasabit. Maglipas na isang taon, Paglipas na isang taon, may isang gig na yung Rebel Nights. Si Eman yung tumugtog ng Eman ng Matoki. Part din siya ng Nakasabit. Dami members ng biro. Pero, ayun. Tapos, Magulat na lang, maging orchestra yun eh. oo, gagi. Solid yun. Ayun yung namin. Tapos, hanggang sa may gig kami nito, itong araw na to, sabi, kasi na kasama namin Sorgian. Tapos rapper, solid yan. Tapos may one time, may gig kami as walk trip sa UP. Naisalpak siya sa amin nag-cover kami ng awit ni Marlon ng Axel Pinpin, tapos nagtula siya ng tula, tapos
sobrang naano sa akin, na goosebump ako sa performance na yun kasi ang emotional nun. Edi, sakto, may nakasabit pa. Tagal ko na rin hinahanap na magkaroon ng manunula sa nakasabit. Kasi ayun yung pinaka gusto kong mangyari, may manunula, may sumisigaw. Ayun, tapos kinuha ko siya. Tapos ito, si Ken, paano nang... Sige, nag-chat lang sa akin, uy, pasal pa ka, wala nakasabit. Ako, edi go. Para, edi go. Ang ano kasi nun, parang unang gig ko sa Mouse. Pinakaunang gig mo. Pinakaunang gig sa Mouse, napanood yung nakasabit. Tapos, sila yung una akong napanood na banda. Tapos, parang ayun, tangina, sobrang na-touch. Wow. Parang na, yun nga na, sa performance crazy. nila. Touch nila ang aking Tapos, ayun, tapos nung binanggit ni Dave na parang collective band na siya, ganun sabi ko. Sige, tangina, pasalpak nga kayo kasi tagal ko na rin din na. Ayun. Membro to ng banda sa Cavite. Fragile. Fragile, gagi. Malupit Ay, siya yun. yung pala sa Fragile? Oh, shit! Gitarista ng Fragile, Cavite Scrums. Oo. Ayan, mga tropa. Ayan, paano nabuo yun? Parang gano'n. Paano naging ganda yung lineup? Gusto mo. Sige, wait. Bakit nag-off? Nag-off. Or yung camera na? Ano yung ano? Lighting. Ay, yung lighting? O sige, okay lang yan. Anyway, so second question naman, parang napansin ko kasi parang nung napakinggan ko kasi mga tracks yung parang may pagka-political siya na ano eh. Ano yung parang inspiration nyo para gawin yun as few sa mga tracks nyo? Especially nung yung mga tula nito eh, di ba? Kaya parang yun yan, namanghanga ako. I was like, parang ang ganda pakinggan kasi parang outside of like it's say it being music, parang nakakaano siya, parang maganda naman siya pa kasi parang nabibigay siya ng voice, 'di ba? To like, you know, let's say the people who would need that voice. Kasi 'di ba, ang daming mga tao na nahihirapan and stuff like that. Tapos with your music, parang pinupush din yung mga bagay na nangyayari na hindi pa alala. Let's say bulag yung mga tao sa totoong kasitan na nangyayari, 'di ba? Tapos parang with your music, parang ine-enlighten nyo yung mga tao na maging aware sa realidad kung gaano ka-fucked up yung mga stuff natin dito sa Pinas. So, ano yung parang inspiration nyo sa mga tracks nyo? Gagi melody yan. Ako, Tayo sa'yo. inspiration, kasi ano, ayun nga, mga ano rin kami, mga nasa org na rin kami, na sumusulong ng pambansang demokrasya, na siyempre, ang sining at mga musikang ginagawa natin, dapat para sa akin na lahat ng musika natin dapat may laman, pinapakita kung anong nangyayari, tsaka ayun, na may panawagan, ayun, political, ganun. Tapos, isa sa inspiration ko rin siguro na banda, yung Gallows. Kasi nung napanood ko talaga yung Gallows, nung ina-agit ako. Shout out sa Gallows, mga taga-Arpac, mga solid yun. Mga... Para sa revolusyon pa kultura. Yeah. Ayun, napanood ko sila dito sa Mouse, tapos grabe yung performance nila live. May projector kasi sila. Tapos yung tugtugan, ganun rin, post-rock. Tapos minsan may tula, ganun. Sobrang, kahit na walang mga lyrics o kanta, yung ibang kanta nila, mararamdaman mo yung yung agitation na para ba't tayo nagpapatuloy sa paglaban natin eh. Kasi yung mismong live na yan, sobrang may visuals kasi yan na parang yung pinapakita visuals, yun yung background music na ginagawa nila. Parang yung ginagawang music nila, yun yung background music ng visuals. Parang Tapos, dun po papasok yung yung sinabi mo dati, yung parang sinabi ng vocalist ni si Alden ng TNG, yung parang yung performance dapat as a experience yun, hindi lang dapat magtutugtog lang kayo. Dapat parang meaningful yung parang mga performance yun. Yun lang, naalala ko. Siguro dagdag na lang din. Dahil yun nga, nabanggit ni Dave na bahagi kami ng mga National Democratic Mass Organizations na mga artista, mga artist na naniniwala kami bilang mga artista na hindi totoo na yung art is for art's sake, kasi walang ganon. Yung art dapat naglilingkod siya sa oppress. Kaya yung sining bilang namin bilang sa music, dahil mas sa mga
sa mga klase ng art form, mas malaya kasi yung musika kasi I mean, vocal mo siyang sinasabi kung ano yung gusto mong sabihin. No? At dapat siya tinatambol mo. Ano yung pakikibaka ng mismong mamamayan. Bilang kami mga peasant advocates. Oo. Bahagi kami ng sinagbayan, mga peasant advocates. Kaya kung sobrang lakas ng influence, sabihin mong Rage Against the Machine, di ba? Kasi parang speak up nila yung mga ka-fucked up shit na nangyayari dun sa Amerika nun. At saka hindi lang siya basta kasi yung political awareness kasi sa bahagi namin, hindi lang siya parang sinasabi natin na naghihirap yung mamamayan. Sinasabi natin ano yung solusyon. Ano yung dapat, ano yung resolution. Kasi maraming political na sinasabi nilang political sila. Pero sinasabi lang nila kung ano naiiwan kasi na hangin yung mga tao Na nga, mahirap nga, di ba? Mahirap yung kalagayan ng Pilipinas. Pero ano yung solusyon? Ngayon sa bahagi namin, yun yung parang main na ngayon sa bahagi namin, yun yung main na aming ibinabahagi sa mga nakikinig sa amin ay yung yung solusyon na ito yung dapat solusyon. Meron kang hinahapag na resolution na dun sa mga problema. Kasi hindi pwedeng nagbabato ka lang ng problems. Kailangan na sa solusyon. Gets. Siguro mas yun yung inspiration. Kung ang tanong ay ano yung inspiration sa pagsulat ng political. Siyempre yung mismong paglahok namin bilang mga manggagawang pangkultura doon sa ano yung struggle na nararamdaman ng masa, ng batayang masa. Siyempre, merong mga basic masses integration, nakikipamuhay kami sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, iba pa. So, mas ganun siya. Yeah, I like that answer. Angas nun. Siguro yung isa po ko pang gustong tanongin kasi aminin ko parang impromptu lang kasi tong na to Pero like, I liked your responses and stuff like that. And parang nakita ko nga ang lakas ng potential talaga ng banyo talaga, which is really cool. Kala ko nga mag-open kayo for Deaf Heaven Kasi di ba parang black keys sila Sana. Oh, sana. Pero tapos Sleeping Boy Collective. Sorry pa rin si Def Ano Heaven. yun? Sleeping Boy Collective, baka naman. Pag dumayo dito ulit Deaf Heaven, kuhanin nyo to. Kuhanin nyo to. Gusto na So, kayo makanood. siguro mga dalawa na lang tatanungin ko. First of all, if meron kayong gustong tanggalin na mainstream artist sa OPM, sino ba yun? Tanggalin. Hirap naman sagutin niya. Isa-isa pa. Sabihin ko ba kung sino gusto ko? Sige. Ben and Ben, number 1. Tanggalin na yan. Tangin ang mga yan. Ikaw? Ako para sa akin. Ano kaya? Wala akong maisip. Isa lang ba? Pwede, kung gusto mo magdagdag ka pa. Letora, tanggalin. Yan! Sagot. Tamang sagot yan. Letora, fuck you. Fuck you. Yan Gago Kalin. Tangin. Kalin, yeah! Lahat ng mga bandang nasa mainstream na, Dumidila sa puwet ng mga politiko, tangina nyo. Yeah! tsaka sa mga nang gusto samantala ng mga mamamayan natin, ng mga simpleng mga pa-rockstar. mga pa-rockstar, mga pukin ng ina nyo. Mga nepo rin, fuck you. Fuck you mga nepo. Ayun. Kayo, meron ba kayong mga Yung mga sinabi nyo. Hindi ko yung sasabihin Susog. Ano to sis? Wala kayo single out. wala. Basta... Sige, kung wala kang ma-single out, anong bang mainstream artist na gusto mo mag-collab? Let's say if ever. Collab. Mainstream. Collaborate ba yan? If ever. Dream collaboration. Mainstream artist na Pinoy. If ever meron ka. Ikaw, makakakolab mo daw. Isil. Yeah. Shout out, Zild. Shout out, Zild. Ikaw naman, meron ka masasagot? Anong tanong? Sinong gusto nila? Sige. Syempre, you know the classic question, since meron pa dito mga hindi pa na nakasagot nun, ano ba yung choice nyo sa dalawa? Bini Son or Heva B. Daughter? Binisan. Or Heva D. Daughter, kung pwede ka mag-choose sa isa. Parang Babaeng ano, anak na mahilig sa Bini. O babaeng anak na mahilig sa Heavy. Sa akin, pati nung Noy Papa ko. Doon siguro tawag dito. Pili ba ako sa dalawa? Doon siguro kung ang pag-uusapan ay ano ba yung
pwedeng mapulot nung anak mo. Ah. Anak ko ba? Ah. Mas go ako sa lalaki na gusto yung beanie kaysa sa babaeng anak na have Abby enjoy. Kasi for example, have Abby yung yung lyricism and niya, yung art form niya na ginagawa niya. I mean, magaling siya as an hip hop artist, pero siya masyadong western yung culture, yung hip hop na nakuha niya ay hindi yung impluwensya ng hip hop nakuha niya ay yung impluwensya ng hip hop na mali. Na sex, drugs, and money. Nagba-black scent pa nga siya eh. Nagba-black scent. Mga ganun. Oo. Kaya hindi siya okay. Pero wag ka. Kasi babae, 'di ba? Oo. Tapos ang feudal nung tas siya burgess liberal yung pagtingin niya sa kababaihan. Oo. Yung kababaihan ay gamit. Ina-objectify niya yung Diba? mga kababaihan na That's true. hindi dapat. Pero sa kulturang meron tayo dahil ang Pilipinas ay malakolonyal at malapidal. Naiintindihan ko si Have Abby na yun talaga yung mga adapt niya na culture. Oo. Hindi niya ako hater. Kasi hindi natin siya masisisi. Oo, na yun Ulit talaga na yung lang mga din adapt yun. niyang kultura. Kaya nga kailangan ng revolusyon pa kultura. Kasi Yun, kung bago- Yun, no? Ito. Yeah, ikaw Isa-isa naman. yan, Bar. Oo. Wala, accepted na si Vlad. Accepted rin si Dave. Nakasagot na Binisan sila ba? lahat. Binisan. Oo. Di ba? Magnan na ako sa lari. Ah? Minsan. Bakit? Binisan. Kasi sa Bobby, Bobby daw. Kasi parang ang kukulit nila. Girls fine. Oh my God. Ayaw mo ng easy girl fine. Pero wag ka. Pag Have Abby daughter, street smart yun. Oh, street smart. Oh. Oo nga, no? Sa bagay. Kaso internal misogyny siya. Yun lang. Kasi enjoy. Yeah, that's not good. Ikaw naman. Pero may double standards nga sa hip hop. Kung ako tatanungin, Parang inatanggap na lang natin ganun. Okay, Bobby daughter, ayoko ng anak. Okay, Ang galing, ang galing. Galing. Ikaw naman. Ano sagot mo? Ako? Uwi mo lang sa jammer Ay, sagot niya naman na yun. Sa akin, siguro kung hindi naman nila isasabuhay yung mga lyrics ng Tingin sa burger. sa magkabilang pagpipilian. Okay lang sa akin kung saan sila nakikinig. Parang, basta wala silang tatapakan tao. Oh, true. Ganun. Gets ko yung response mo, pero dapat magpili ka pa rin sa isa. Bawal. Binisan. Isan, eh! Alright, so we'll wrap it up. Si Angelo to ng Yaps and Noise. Again, I appreciate your time talaga. One last time, nakasabit sa puso ay ako. Check him out. SoundCloud. Ano pa? Bandcamp. May EP kami nakalabas. Abangan nyo yun. Bili kayo. Bayad kayo sa Bandcamp. Yeah! Bayad kayo. Support local artists. Yeah. Solid yan. That's all. Bili kayo mga merch. Sabi niya yun, Shoutout JRC. Shoutout JRC. Yeah. Sinagbayan. Sinagbayan. Yeah. Pak. Lahat na ng org. Lahat. Shoutout sa nanay. Saka. Ikaw, Vlad, may gusto kang i-shoutout? Shoutout sa girlfriend ko. Oh, andito siya! Wow! Shinout out mo Alright. Ikaw? Salamat sa nag-imbita sa amin ngayon. Yeah! Koblik. Goated Koblik. Goated Koblik. Kasi yun, book nyo kami. Yun! talaga. Book nyo. Tumugtog. Yes. Lahat, walk trip, matuki, nakasabit, whatever. Book nyo lahat yan. Magiging worth it pera nyo dyan. You'll have the experience of your lifetime. Wow. Anyway. Ayun, so this is Angel from Yaps Noise signing off. Yeah! Yeah!